Naranasan nyo na bang tumaan sa isang liblib na tulay sa kalaliman ng gabi? Yung tipong tanging liwanag lang ng buwan at ng mga alitap-tap ang kasama ninyo. Ano kaya mararamdaman ninyo kung sa gitna ng inyong paglalakbay ay may makasabay kayong isang misteryosong babae? At paano kung malaman ninyo ang babaeng ito ay may itinatagong isang madilim at nakakatakot na lihim? Samahan ninyo ako at pakinggan ang kwento ni Juban, isang lalaking uuwi sana sa kanyang probinsya, ngunit hindi niya akalain na ang kanyang simpleng paglalakbay ay magiging isang gabi ng lagim at katatakutan. Handa na ba kayo? Kung oo, patayin na ang ilaw, magtalokbong ng kumot at sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang kwento. Galing ako noon sa Maynila, bibisita sa aking mga magulang sa probinsya namin, sa Quezon. Gabi na akong nakaalis dahil sa dami ng trabahong kailangan kong tapusin sa opisina. Medyo nag-aalala ako dahil alam kong malayo pa ang biyahe at madilim ang daan pauwi sa amin, lalo sa mga liblib na parte. Pero dahil sa sobrang pagkasabik na makita ang aking pamilya, binaliwala ko na lang ang aking mga pangamba. Mag-aalas 11 na ng gabi nang marating ko ang isang pamilyar na tulay. Luma na ito at gawa pa sa bakal. Sa pagkakatanda ko, ito na yung tulay na malapit sa aming bayan. Sa ilalim nito ay isang malawak na ilog na ang tubig ay itim na itim. Dahil sa kalaliman ng gabi, walang ibang sasakyan ang dumadaan maliban sa aking minamanehong motor. Tanging ang ingay lamang ng makina nito at ang mga tunog ng kuliglig ang maririnig sa paligid. Habang binabaybay ko ang kahabaan ng tulay, napansin ko ang isang babae na naglalakad mag-isa. Nakasuot siya ng isang mahabang itim na bestida at ang kanyang buhok ay mahaba at itim, tinatangay ng hangin. Nagtaka ko kung bakit may naglalakad sa ganitong oras sa lugar na ito. Mapanganib, lalo na't mag-isa lang siya. Dahil sa awa at pag-aalala, pinabagal ko ang takbo ng motor ko at tuminto ako sa tabi niya. "Miss, gabi na. Delikado dito. Saan ba ang uwi mo? Baka pwede kitang ihatid?" Magalang kong tanong. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Inulit ko ang aking tanong. "Miss, okay ka lang ba? Ihahatid na kita." Huminto siya sa paglalakad, pero nanatili siyang nakatilikod sa akin. "Wag na, malapit na ako." Mahinang sagot niya. Ang boses niya ay malamig, parang yelo, at tila nang gagaling sa malayo. Nagtaasan ang mga balibo ko, pero inisip ko na baka natatakot lang siya sa akin dahil hindi niya ako kilala. "Sige miss, pero kung gusto mo, sasabayan na lang kita sa paglalakad hanggang sa makarating ka sa inyo," sabi ko habang dahan-dahan kung pinapaandar ang motor para makasabay sa kanya. Hindi na siya sumagot. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad. Ako'y nasa motor at siya naman naglalakad sa tabi ko. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mga ayabag niya sa semento at ang mahinang tunog ng aking motor. Habang papalapit kami sa dulo ng tulay, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Ang hangin ay biglang lumamig at ang paligid ay naging napakatahimik. Maging ang mga kuliglig ay biglang tumigil sa pag-ingay. Napatingin ako sa buwan at napansin kong natatakpan ito ng makakapal na ulap. Ang tanging liwanag na lang ay nanggagaling sa headlight ng motor ko. Dahil sa katahimikan, sinubukan kong magsimula ng usapan. "Alam mo miss, delikado talaga dito. Sabi ng mga matatanda, may mga kababalaghan daw na nangyayari dito sa tulay kapag hating gabi." Hindi pa rin siya sumagot. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa daan sa harapan namin. Sabi nila,
Pagpapatuloy ko. May babae raw na nagpapakita dito. Namatay daw siya dito noong unang panahon. Hinulog daw siya sa tulay. Sinubukan ko lang na pagaanin ang paligid. Pero parang lalo lang itong bumigat. Bigla siyang huminto. Napahinto na rin ako. Nasa gitna na kami ng tulay. Tumingin ako sa kanya. Naghihintay ng kanyang sasabihin. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa akin, ang kanyang mukha ay natatakpan ng kanyang mahabang buhok. Talaga? Tanong niya. Ang boses niya ay malamig. Pa kaysa kanina. Oo, sagot ko. Medyo kinakabahan na. Pero mga kwentong kutsero lang naman siguro yun. Isang nakakilabot na tawa ang pinakawalan niya. Hindi ito isang normal na tawa. Ito ay isang tawa na puno ng pait at kalungkutan. Paano kung sabihin ko sa iyo na totoo ang mga kwentong iyon? Sabi niya habang dahan-dahan niyang inaalis ang kanyang buhok sa kanyang muka. Sa pag-angat ng kanyang buhok, tumambad sa akin ang isang bagay na hindi ko malilimutan habang ako'y nabubuhay. Wala siyang muka, walang mata, walang ilong, walang bibig. Isang patag at blankong balat lang. Napasigaw ako sa takot at gulat. Binitawan ko ang manibela ng motor at napaupo ako sa sahig. Sinubukan kong gumapang palayo pero parang nanigas ang aking mga binti. Ang babae o kung ano man siya ay dahang-dahan lumapit sa akin. Ang bawat takbang niya ay parang isang martilyo na pumupukpok sa aking dibdib. Bakit ka natatakot? Tanong niya. Ang boses niya ay tila nang galing sa lahat ng direksyon. Hindi ba gusto mo akong tulungan? Hindi ako makasagot. Nanginginig ang buong katawan ko at ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa aking mga mata. Tumawa siya ulit. Isang tawa na nagpabagsak sa akin sa sahig. Lahat kayo ay pare-pareho nag-aalok ng tulong. Pero sa uli, iiwan niyo rin ako. Bigla siyang sumigaw. Isang sigaw na nakakabingi at puno ng galit. Ang sigaw na yon ay tila tumatagos sa aking kaluluwa. Sa sobrang takot, bigla akong nagkaroon ng lakas. Tumayo ko at tumakbo ng napakabilis. Iniwan ang aking motor sa gitna ng tulay. Hindi ako lumingon. Takbo lang ako ng takbo hanggang sa marating ko ang dulo ng tulay at makarating ako sa unang bahay na nakita ko. Kinatok ko ng malakas ang pinto. Sumigaw ako ng tulong. Isang matandang lalaki ang nagbukas. Nang makita niya ang aking itsura, putlang-putla, hingal na hingal at umiiyak. Agad niya akong pinapasok. Toto, anong nangyari sa'yo? Tanong niya. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Mula sa babaeng naglalakad sa tulay hanggang sa kanyang nakakatakot na muka. Ang matanda ay nagbugtong hininga. Nakita mo siya? Sabi niya. Ang babaeng walang muka. Marami na nakakita sa kanya dito. Siya ang kaluluwa ng isang babae na pinatay at tinapon sa ilog. Maraming taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya matahimik. Kinabukasan, kasama ang matanda at ilang pang mga taga roon, binalikan namin ang tulay. Nandun pa rin ang motor ko. Nakatayo sa gitna ng tulay na parang walang nangyari. Mula noon, hindi na ako dumaan sa tulay na yon kapag gabi. At tuwing naaalala ko ang kanyang blankong muka at ang kanyang nakakakilabot na tawa, hindi ko maiwasang manginig sa takot. At diyan na nagtatapos ang kwento ni Juban. Isang kwento nagpapatunay na may mga bagay sa mundo na hindi natin may paliwanag. Mga kaluluwang ligaw na naghahanap ng katarungan o marahil ay naghahanap lang ng mga kasama sa kanilang kalungkutan. Kayo mga kalagim, naniniwala ba kayo sa mga ganitong kwento? Meron ba kayong sariling karanasan sa mga tulay o sa mga liblib na lugar? I-share nyo naman sa comment section sa ibaba. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutan i-like
ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel na Alingaungaw ng Lagim at i-click ang notification bell para lagi kayong update sa ating mga bagong kwento. Muli, ako si Mr. John at laging tandaan, hindi lahat ng nakikita ng ating mga mata ay totoo at kung minsan, mas mabuti nang huwag na lang lumingon. Hanggang sa muli na ating pagkikita. Paalam.